Good morning, Fatima. Bati sa kanya ni Hendrix. Bagong ligo na to at nakabihis na. Mas lalo itong gumwapo sa paningin ni Fatima dahil sa suot itong checkered polo na pinarisa naman ng itim na trouser at loafer shoes. Titig na titig ang lalaki sa kanya at hindi niya alam kung ilang oras itong nakaupo sa gilid ng kama. Agad naman siyang bumalikwas na malaman niyang pasado 7:00 na ng umaga. Ngayon lang siya ng tagalan ng gising kung kailan may mahalagang okasyong gaganapin sa mansyon. Diyos mio, ba't ang tagal kong nagising? Usal ni Fatima. Kanina ka pa, Hendrix? Just 15 minutes ago. Okay lang yan, Fatima. Mamayang ngayon pa naman na mag-start ang program. Tugon ni Hendrix. Maliligo muna ako, Hendrix. Aniya, sabay ko ng tuwalya at mabilis na nagtungo sa banyo. Hihintayin kita dito, Fatima. Sabi ng lalaki at pumasok to sa karugtong na silid. Nang matapos na si Fatima na maligo, nagmamadaling kinuha niya ang hair blower upang patuyuin ang kanyang buhok. Matapos ng ilang sandali, kinuha niya ang damit na susuotin sa closet. Ito yung binili nila kahapon ni Hendrix sa mall. Simple lang ang disenyo nito, ngunit maganda ang tela at maayos ang tabas. Saglit siyang nag-ayos ng sarili at naglagay ng light makeup. Hinayaan lang niyang nakalugay ang kanyang lampas balikat na buhok, ngunit nilagyan niya ng hairpin sa gilid. Isang wedge na sandal ang kanyang isinuot dahil mas komportable siya dito kaysa closed shoes. Pagkatapos nagtungo siya sa karugtong na silid kung saan naghihintay sa kanya si Hendrix. Hendrix, baba na tayo? Tawag ni Fatima dito, sabay na mahinang mga katok. Maya-maya'y bumukas ang pintuan na nagtama ang kanilang paningin ng lalaki. Muli na naman niyang nararamdaman ang libo-libong voltahe na parang nag-uunahang dumaloy sa kanyang katawan. Please stop staring at me, Hendrix. Kanina ka pa eh. Malumanay na sabi ni Fatima. Ayaw lang kasi niyang palaging tinititigan ng lalaki. Mas lalo siyang magiging uneasy. Agad naman tong nagbawi ng tingin at ngumiti sa kanya. Okay, hindi na po. Nakangiting sabi ni Hendrix. But you look so lovely, Fatima. And you really can't take my eyes off you. Dagdag na sabi nito. Para naman si Fatima na lumulutang sa alapaap nang marinig niyang sinabi ng lalaki. Parang isang magandang musika sa kanyang pandinig. At tunay na nakaka-fluttered, pero ayaw niya magpahalata. Natuwang-tuwa siya kaya pilit niyang dinadadma ang sinabi nito. Magkasama silang bumaba ng hagdan at magkahawak kamay na makarating sila sa unang palapag. Inilibot niya ang kanyang mga mata sa buong paligid ng bahay at hindi niya maiwasang mapahanga sa ambience nito. Well-decorated and well-organized ang venue dahil nag-hire pa talaga ng professional na event organizer at decorator. Bawat mesa ay may magagandang skirting na nilalagyan ng mga upuan ng lavender na seat covers. May red carpet pang inilagay sa gitna at talagang bonggang-bongga sa kabuuan. Maya-maya'y huminto ang isang sasakyan sa tapat ng mansyon at bumaba ang mga tita at tito ni Hendrix. Nakilala na ni Fatima ang mga to nung umuwi sa burol ni Doña Rosita. 4 na babaeng kapatid ang daddy ni Hendrix. Ang 2 ay sa Batangas nakatira, tapos makapag-asawa ng Batanggenyo. At ang pangatlo naman at ang bunso'y naninirahan niya sa Canada dahil doon na rin nakapangasawa. Maayos naman ang pakikitungo ng mga ito sa kanya, kaya wala siya naging problema. Maliban lang sa mga pinsang babae ni Hendrix. May mga iilan na parang ayaw sa kanya dahil sa estado niya sa buhay. Si Rika lang yata ang maayos na pakikitungo sa kanya. At ang 3 pinsan nito mga lalaki na makapasok ang mga to sa loob. Agad namang binati ng mga ito ni Hendrix. At bumati rin siya at nakipagbeso-beso sa mga tita nito. Isa lang ang hinihintay nila at iyon ang mami ng lalaki. Hindi ni Fatima alam kung bakit natagalan to at kung may balak tong umatan sa reunion. Lagpas 9:00 na at wala pa rin si Madam Romina. Sa isip niya, baka hindi to dadalo dahil nagigil ito sa kanyang anak. Bakit di mo tawagan, Hendrix? Suhestyon niya. Umiling lang si Hendrix dahil wala tong balak na tawagan o kausapin ang ina nito. Subalit makaraan ng ilang sandali, may sasakyang huminto sa tapat ng gate. Unang bumaba ang isang lalaki at umikot sa gawing kanan upang pabuksan ng pintuan ng kasakay na kotse. Narito ng mami mo, Hendrix.
At may kasamang lalaki. Sabi ni Rika. Lalaki? Nagtatakang tanong ni Hendrix. Tumango lang si Rika at hinihintay na makapasok si Madam Romina sa loob ng bahay. Napatingin ang lahat sa pagdating nito kasamang isang lalaki. Halos magkasabay silang nag-angat ng paningin at nang matanto ni Fatima ang lalaking kasama ng ina ni Hendrix, napamulagat siya at hindi na umid ang kanyang dila. Eric? Nakita ni Fatima ang pagkunot ng noo ni Hendrix. Pareho naman nilang hindi inaasahan ng lahat. Ngunit may kutob na si Fatima na si Eric na ang half-brother nito at handa na itong ipakilala ni Madam Romina sa mga kamag-anak. Hindi niya maiwasang kabahan nang muli niyang makita ang dati niyang nobyo. Sandaling nagtama ang kanilang paningin, ngunit agad naman siyang nagbawi dahil dininang siya na masama ni Hendrix. Makalipas ang ilang minuto, nagsimula na rin ang munting programa. Ngunit nang kunin ng mami ni Hendrix ang mikropono, doon na naman siya kinakabahan. Magandang umaga sa lahat. Siguro nga'y nagtataka kayo kung sinong kasama ko ngayon. Well, I think this is the right time to tell you about this man. Inabot ni Madam Romina ang kamay nito kay Eric at pinupunta yon sa gitna. This man is my long lost son. Alam ng daddy ni Hendrix na nagdadalang tao ako noon sa dati kong kasintahan. Kaya ipinalalabas niyang namatay ang anak ko. Ngunit ipinaampun niya pala sa kanyang matalik na kaibigan. Bago ko lang ginalaman ng katotohanan. Kaya ipinapakilala ko siya sa inyong lahat. Ang aking anak, Dr. Eric Castillo. Nagulat ang lahat sa revelasyon ni Madam Romina. Ngunit wala rin sila magagawa dahil 2 taon nang pumanaw ang ama ni Hendrix. Hendrix, sabi ni Fatima habang ginagap niya ang kamay ng lalaki. Alam kasi niya na nasasaktan to dahil hindi nito inaakalang may kapatid pala to sa ina at ang dati pa niyang boyfriend, of all people. Are you okay? Tanong niya. Hindi to sumagot at bigla tong tumalikod at umakyat papunta sa ikalawang palapag. Sinundan naman ni Fatima to dahil alalang-alala siya dito. What kind of life is this? This is hell! He shouted as he threw punches on the wall. Nakita niyang pumawala ng mga mata nito, kaya agad niya tong inalot ni Yapos. Hendrix, tama na. Alam kong hindi madali, pero kailangan mong tanggapin ang katotohanan. Simpat siya niya. Hindi naman issue if nagkaroon ako ng kapatid, Fatima eh. Ang issue dito yung pagtataksil ng mami sa daddy ko. Yes, I understand, Hendrix. Pero mag-usap na lang kayo ng mami mo pag malamig na yung ulo mo. Okay? For now, let's go back downstairs. Huwag mo sirain yung family reunion nyo dahil sa nalaman mo, Hendrix. Payo ni Fatima rito. This is totally shit. You cannot expect me na ganun lang kadaling matanggap ko na may kapatid ako sa labas. And the worst is, bunga pa niyang pagtataksil mo kay daddy. Galit ng wika ni Hendrix nang pumasok siya sa kwarto ng kanyang mami. Kinaumagahan pagkatapos ng reunion, nagsuuwian ng mga kamag-anak, pati na rin ang kapatid niya na si Eric. Hindi nga siya nakatulog sa kakaisip, at kung hindi lang siya pinigilan ni Fatima, malamang sinira niyang okasyon kahapon. Hendrix, alam na to ng daddy mo noon pa. In fact, gusto ko na makipaghiwalay sa kanya. Ngunit patuloy niyang iginigit ng kanyang sarili sa akin. Alam niya na hindi ko siya minahal at si Fernan ang mahal ko. Pagpapaliwanag ng kanyang ina. Hindi mo alam na nag-utos ang daddy mo na patay ng ama ni Eric at inilalayo niya sa akin ang anak ko at pinaniwala niyang namatay ito matapos kong ipanganak. And do you think I believe you? Napakabait ni daddy and he is the perfect father for me. Alam ko kung gaano kanya kamahal, pero nagawa mo siyang lokohin? And now, ipinakilala mo pang bunga ng pagkakasala mo sa harap ng mga kapatid niya? Sigaw ni Hendrix. At hindi lang yun. Leander told me na kinausap mo siya. Asking him kung ano maaaring makuha ng anak mo sa kayamanang naiwan ni daddy? Pera lang ba talagang habol mo, mami? I remembered. Sinabihan mo si Fatima ng gold digger. Yun pala ikaw mismo may taglay niyan? Mukha kang Hindi na ni Hendrix na ituloy ang kanyang sasabihin dahil isang malakas na sampal ang tumama sa kanyang pisngi.
You have no right para pagsabihan mo ako ng ganyan. Ina mo pa rin ako. Galit ang wika ni Madam Romina. Yes! You are my mother. Pero ni minsan, hindi ka naging ina sa akin. Hindi ba't ipinagkatiwala mo lang ako kay Lola? Dahil masyado kang busy sa negosyo? Nasaan ka kapag nagkasakit ako? Ikaw bang kasama ko kapag may event sa school? Diba si Lola? Si Lola ang nag-alaga sa akin at nagpalaki sa akin. Dahil kahit kailan, hindi ka naging mabuting ina. Galit na sumbat na Hendrix. At total naman, wala kang pakaalam sa akin. This is the last thing you can do for me. Huwag mong pakaalaman ang buhay ko at si Fatima. Leave her alone. Mariing sabi niya, saka lumabas ng kwarto at pabagsak na isinara ang pintot. Galit ang kanyang nararamdaman at kailangan niyang makaalis at baka tuluyan niyang makalimutang ina niya pala ang kanyang kausap. Pumasok sa Hendrix sa kwarto at padabog na sinara ang pinto. Nasa trabaho na si Fatima at hindi siya pumasok na opisina para lang kumprontahin ng kanyang ina. His mood was totally ruined. Pero kailangan muna niyang pakalmahin ng kanyang sarili bago siya umalis ng bahay. Biglang nagring ang kanyang cellphone at si Fatima ang tumatawag. Ayaw niyang sagutin dahil galit siya at baka ito mapagbuntunan niya ng galit. Ngunit patuloy pa rin nagre-ring ang phone niya kaya kinuha niya to at pinindot ang accept button. Yes, Fatima. Okay ka lang ba? I'm just worried of you. Hendrix, huwag ka magpapadala sa galit mo. Try to listen your mom. After all, mommy mo pa rin siya. Sabi nito. I tried, Fatima. Pero masyado masakit. Hindi ganun kadali na matanggap kong panloloko niya sa daddy ko. Alam kong ganito rin ang nararamdaman ng mga tita ko. Pero hindi nila ma-voice out. At mas pinili na lang nilang manahimik. Sabi ni Hendrix. Hindi ka ba pupunta ng office ngayon? Pag-iba na usapan ni Fatima. After a while, kapag kaya ko na mag-drive. Anyway, thanks for calling, Fatima. I'll hang up. Aniya. Mars, ano nga yung sinabi mo na may Shh! Mamaya na, Mars. Sabi ni Fatima sa kaibigan niyang si Kay. Tumango na lamang to at hindi na nag-insist pa at muling ifinokus ang atensyon sa trabaho. Sa isip ni Fatima, hindi pa rin taga siya makapaniwalang kapatid ni Hendrix sa Eric. Sa 4 na taon na kanilang relasyon noon, may mga bagay pala tungkol sa pagkatao nito ang hindi niya alam. Napailing siya dahil hindi niya inaasahan na ganun ang mangyayari sa family reunion ng mga Saavedra kahapon. Ang mas inaalala niya ngayon ay si Hendrix dahil alam niyang hindi ganun kadaling matanggap nito na may kapatid ko sa labas. Siya nga pala, Mars. Hindi mo na ba dala ang kotse mo? Tanong ni Kay. Hindi taga to makatiis nang hindi nagtatanong. Hindi, Mars. Nagkumpiyunta nga ako. Wala pa kasi akong driver license eh. Hindi ako papayagan ni Hendrix na mag-drive nang hindi siya kasama. Sagot niya. Pati hindi ka na hinatid kanina? Hay naku, Mars. Mamaya ka na magtanong ha? Ang daldal mo, grabe. Nakangiting sabi ni Fatima. Buti na lang at hindi na rin nag-insist pa ang kaibigan niya at tumahimik na ito. Habang busy ang kanyang mga kamay sa pagpindot ng keyboard sa computer, bigla niyang naisip si Eric. Sa tingin niya, pumayat to ngayon. Sa isip niya, baka laging napupuyat at sa trabaho lalo na sa maraming mga pasyente. Hindi niya maintindihan kung bakit naawa siya dito, lalo na malaman niyang kapatid pala to na Hendrix sa ina. Alam niyang mahirap din dito para kay Eric, dahil ang buong akala nito, mayaman na kanyang mga magulang. Yun paling ampun lang, at ang tunay na ina nito ay hindi naman talaga mayaman. Bigla siyang napabuntong hininga sa mga naisip niya. Mabilis na tumakbo ang oras at tanghalian na. Oras na ng kanilang lunch break. Mars, tayo na. At may sasabihin ka pa sa akin. Aya sa kanya ni Kay. Nagmamadali silang lumabas ng bangko at nagtungo sa suki nilang karinderya. Habang inaantay pa nilang kanilang order, nagtanong na naman si Kay sa kanya. Hindi talaga tumapakali hanggat hindi nalalaman nito ang lahat.
May pagkamarites din tong kaibigan niya. Gusto laging updated sa buhay niya, lalo na sa kanyang love life. Palibhasa, wala tong jowa. Oh, ba't pangiti-ngiti ka dyan, Mars? Tanong nito sa kanya. Wala lang. Natatawa lang ako sa'yo. Hindi ka kasi mapakali eh. Nakangiting sabi ni Fatima. Talaga lang, hanggat hindi mo sinasabi ang lahat ng gusto ko malaman. After all, kaibigan mo naman ako, hindi ba? Sabi nito. O sige na nga, while waiting sa order natin, kukwentuhan na kita. Aniya. Sabi ni Fatima ang lahat sa kanyang kaibigan. At hindi nito maiwas sa mabiglan na malaman nitong si Eric ang kapatid ni Hendrik sa ina. Napakalakas bigla ng boses nito, kaya tuloy pinagtitinginan sila ng iba pang kumakain sa karinderya. Pati na rin ang kanilang kasamahan sa trabaho. Maya-maya dumating na ang kanilang pagkain. Kadalasang tinolang bangus ang isda ang kanilang in-order. Kasi pareho silang mahilig ni Kay sa sabaw. Pareho kasi silang lumaki sa probinsya at kadalasang inuulam nila yung may sabaw, mapagulay man o mapaisda. Patuloy pa rin ang kanilang pagkukwentuhan habang sila'y kumakain. Huwag mo lakasan, Mars. Maririnig tayo ng mga tao dito. May mga kasamahan pa naman tayong kumakain din. Saway ni Fatima. Mars, ang hirap naman paniwalaan. Buong akala ko mayaman taga ang mga magulang ni Eric. Hindi ko naman in-expect na bunga pala siya ng pagkakasala ni Madam Romina sa asawa niya. Hindi rin ako makapaniwala, Mars. At doon pa talaga inilantad ni Madam Romina ang katotohanan sa mismong reunion ng pamilya sa Avedra. Sabi niya habang patuloy na sumusubo ng pagkain. Ano naman ang reaksyon ng mga kamag-anak ni Hendrix, Mars? Siyempre nagulat. Yung isang tita nga niya nag-walk out. Ngunit pagkatapos ng 2 oras, bumalik din sa venue. Pero halata talaga nagpipigil lang. Siyempre, may pinag-aralan din ang mga yon. At siguro, naisip din nila na wala na ring saysay. If magagalit pa sila, wala na yung kapatid nila. Anong ginawa ni Hendrix, Mars? Tanong ni Kay. Kinumpuranta daw niya ang mami niya. Nag-aalala nga ako eh. Baka di siya makapagpigil. Kahit ano pa man ang pagkakasala ni Madam Romina, mami niya pa rin yun, di ba? Aniya. Hindi mo pa rin naman masisisi si Hendrix, Mars. Kung ganun ang magiging reaksyon niya. Mahirap kayo magkaroon ng kapatid sa labas. At si Eric Casillo pa talaga? Di ano mangyayari pagkatapos? Hindi ko alam, Mars. Pero sana magkasundo na lang sila mag-ina. At tatanggapin ni Hendrix ang katotohanan. Sana nga, Mars. Tugon ni Kay. Matapos silang kumain at makapagbayad, tumayo na sila at bumalik na ng trabaho. Mars, hinihintay ka na ng asawa mo sa labas. Tayo na? At baka tupakin na naman yon. Sabi na kanyang kaibigan. Nagtataka si Fatima kung bakit sinundo pa siya ng lalaki. Akala kasi niya magko-commute siya ulit. Okay lang din naman sa kanya. Total sanay naman din naman siya sa ganon. Mars, tayo na. Sabi ulit ni Kay. Oo na, masyado ka namang apurado. Aniya. Dali-dali niyang kinuhang kanyang bag at pagkatapos lumabas sila ng bangko. Nakatayo lamang sa Hendrix at nakasandig to sa windshield ng sasakyan. Nang makita sila nito, umikot to sa backseat at unang pinagbuksan si Kay. Hi Hendrix! Bati ni Kay. Tango lang ang tinugon ng lalaki at na makasakay ng kanyang kaibigan, siya naman ang pinagbuksan ng lalaki na pintuan sa passenger seat. Seryoso lang to sa pagmamaneho na parang may malalim na iniisip. Hinayaan na lamang to ni Fatima dahil alam naman niya ang mabigat na pinagdadaanan nito. At dito na po nagtatapos ang ika-29 na kabanata ng ating kwento. At sana'y muli niyo po akong samahan sa mga susunod pang kabanata na ibabahagi ko sa inyo. Maraming salamat po at ingat po tayong lahat.